Kwentong pambata ng mga Ingles. Ang manlalakbay at ang alahero. Noong unang panahon, may lalaking nagngangalang Jay na naglalakbay sa buong mundo para pag-aralan ng ganda ng kalikasan, kasama ang matalik niyang kaibigan na isang aso na nagngangalang Rusky. Isang araw, habang naglalakad sa taniman, tumitingin sa isang hukay si Rusky na tumatahol. Anong nangyari, Rusky? Anong nakita mo? Lumapit siya sa hukay at nakita niya ang isang lalaki, isang unggoy, isang tigre at isang ahas na nasa loob nito. At dahil isa siyang likas na maawain at mabuting tao, nagdesisyon siyang tulungan ng mga itong makaahon. Naku, hindi. Kailangan kong iligtas ang lalaking yon bago pa siya kainin ng mga hayop doon. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng piraso ng mahabang tali. Kinuha niya to at hinulog ang kabilang dulo nito sa malalim na hukay. Agad na kinuha ng unggoy ang dulo ng tali at umakyat para maligtas. Sunod ay ang ahas na ipinulupot ang sarili sa tali para makaakyat. At panghuli, ang tigre naman ang naiangat para maligtas din mula sa nasabing hukay. Napakasaya ng tatlong hayop sa pagtulong ng lalaki sa kanila. At sila ay nagpasalamat sa ginawa nito. Maraming salamat, Ginoo. Nakatira ako sa burol na malapit sa syudad ng Norlac. Kung madadaan ka sa lugar na yon, isang karangalan na makatulong sa'yo. Lubos kaming nagpapasalamat sa tulong mo. Nakatira ako sa pader ng Norlac. At kung kakailanganin mo ng tulong, makakaasa ka sa akin na tutulong ako. Pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong ililigtas ang lalaki sa ibaba. Lahat ng tao, lalong-lalo ng taong yon, ay talagang walang utang na loob. Maniwala ka sa amin. Isa siyang sakim at walang utang na loob. Hindi siya tumutulong ng kusa at napakayabang pa niya noon nung sinusubukan naming makaahon sa hukay. Gayunpaman, maraming salamat sa tulong mo. At kung matadaan ka sa dulo ng kagubatan, malapit sa ilog ng Serona, obligado ako na magbigay sa iyo ng isang napakagandang regalo. Pagkasabi nito, tumakbo na sila pabalik sa gubat. Hindi pinansin ni Jay ang mga sinabi nila at nagdesisyong tulungan pa rin ang kawawang lalaki. Hinatak ni Jay ang lubid at tinulungan ng lalaki na makaakyat mula sa hukay. Maraming salamat. Ako nga pala si Rorcan at isa akong alahero. Kung mapapadaan ka man sa syudad ng Norlac, masusuklian ko ang kabaitang pinakita mo. Pagkasabi nito, umalis na ang alahero papuntang syudad at nagpatuloy sa paglalakbay si Jay. Napadaan si Jay sa taniman at si Rusky naman ay nakikipaglaro sa mga ibon na lumilipad sa likod ng paru-paro hanggang sa marating nila ang burol kung saan binati sila ng unggoy. Kumusta kayo mga kaibigan? Masaya ako makita kayo. Hintayin niyo ako dito, babalik ako. Sige. Naupo sa ilalim ng puno sina Jay at Rusky habang hinihintay ang unggoy. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang unggoy na may dalang magandang pito na gawa sa kawayan. Hipan mo ang pitong ito kung sakaling kailangan mo ng tulong at darating ang tulong. Maraming salamat. Sige, kailangan na naming magpatuloy sa paglalakbay. Nagpaalam na sila sa unggoy at nagpatuloy sa pagbaba ng burol. Sa pagbaba sa burol, naglakad sila at sa loob ng kagubatan, doon nila nakita ang tigre na papalapit sa kanila. Yumuko ito sa kanila at sinabing, Muli ako ay nagpapasalamat sa pagligtas sa akin. Hintayin niyo ako. Babalik ako dahil may ibibigay ako sa inyo. Nagpunta ang tigre sa ilog, kung saan nakita niya ang prinsesa ng Norlac na maliligo pa lang, kasama ng kanyang mga tagapagsilbi. Lumapit siya sa kanila at umungol ng malakas. Nang makita ang tigre na nakatayo sa isang bato, ang prinsesa at mga tagapagsilbi niya ay nagmamadaling pinulot ang mga gamit nila at saka tumakbo palayo. Takbo, prinsesa, dali! Tumakbo ang tigre at doon niya nakita ang kwintas na may kumikinang na perlas. Aha! Kinuha niya ang perlas na kwintas at bumalik sa kinaroroonan nila Jay at binigay ito sa kanya. Pakiusap, tanggapin mo ito bilang pasasalamat ko sa pagtulong mo sa akin. Maraming salamat. Napakabait mo namang tigre. Oh, at ito ang mansanas para sa munti kong kaibigan. Walang kaalam-alam sa paraan ng paggamit ng kwintas, yumuko sila sa tigre at tumawid sa ilog. At di nagtagal, narating nila ang pasukan ng syudad ng Norlac. Tingnan mo, Rusky. Narating na natin ang syudad.
Tamang-tama ang lugar na to para makapagpahinga. At tapos bukas, magpapatuloy tayo sa paglalakbay. O sige, tayo na! Ayos din sana kung makikita natin ang alaherong si Rorkan dito. Pwede natin siyang pakiusapang ibenta ang kwintas para sa atin, para naman may pera tayo sa paglalakbay natin. Ano sa tingin mo, Rusky? Tingnan natin kung makikita natin siya malapit sa pamilihan. Samantala, nang balikan ng mga tagapagsilbi ang mga gamit ng prinsesa, nagkalasan sila sa paghahanap sa kwintas na perlas. Pero hindi nila ito makita kahit saan. Bumalik sila sa hari na naglagay na ng gantimpala sa sino mang makakahanap sa mahalagang kwintas at makakapagbalik nito sa kanya. Nagtungo sa pamilihan sila Jay at Rusky kung saan nakita nila ang tindahan ng alahas ni Rorkan. Narito pala! Masaya si Rorkan na makita ang manlalakbay. Kumusta kayo? Mabuti naman at napadaan kayo dito. Sabihin nyo, anong maitutulong ko? Napadaan kami sa syudad dahil kailangan namin ng lugar na matutuluyan ngayong gabi. At itong kwintas lang ang meron ako. Naisip ko lang na baka pwede mong bilhin to sa akin para magamit ko ang pera sa aking paglalakbay. Nang makita ang kwintas, agad-agad itong nakilala ni Rorkan. Ito ang kwintas na ginawa ko para kay Prinsesa Rhea. Kailangan kong ipaalam to sa hari pagkatapos magiging mayaman na ako. Siyempre naman, bakit hindi na lang muna kayo kumain dito sa amin? Sige, maupo muna kayo. Babalik din ako agad. Naupo si Jay at naghintay at si Rorkan ay nagmamadaling umalis. Agad na nagtungo ang alahero sa silid ng hari at agad-agad ikinwento nito sa hari ang tungkol sa kwintas. Inyong kamahalan, ang taong nagnakaw at kasalukuyang may hawak ng kwintas ngayon ay nasa aking tindahan. Magaling! Mga gwardya, dali ng lalaking iyon sa aking harapan. Ngayon din! Si Jay at ang aso ni na si Rusky ay dinala sa harap ng hari. At nang makita ang hawak nitong kwintas sa kamay, agad niyang inutusan ng mga gwardya na parusahan ng manlalakbay. Pero... Ayoko nang may marinig pa sa'yo! Maglalakad ka sa buong bayan na nakagapos para makita ng buong syudad kung anong mangyayari kapag pinagnakawan mo ang hari! Takpin siya ngayon din! At hulihin din niyang aso at ipatapon sa kulungan! At kaya, ang kawawang si Jay ay pinaglakad sa buong bayan na nakagapos kung saan maraming tao ang nakasaksi at saka siya sinabihan ng masasakit na salita. Boo! Thief! Boo! Nang marinig ang mga taong tinatawag siya ng kung ano-ano at nilalait siya, sinabi ni Jay na, kung nakinig lang ako sana sa mga hayop tungkol sa pagiging walang hiya at walang utang na loob ng taong yun, hindi sana ako minamalas ng ganito ngayon. Nang biglang, naalala niya ang regalo sa kanya ng unggoy. Inilabas niya ang pito sa kanyang bulsa at hinipan ito. Pagkarinig nito, lumitaw ang unggoy sa syudad. Naku po! Si Jay! Agad niyang pinuntahan ang tirahan ng ahas at tinawag niya ito. Oy! Kaibigang ahas! Lumabas ka! At lumabas ang ahas mula sa butas malapit sa pader. Kasi si Jay! Nasa panganib siya! Kailangan natin siyang tulungan! May alam ako! Salamat at sinabi mo ang tungkol dito. Nagpunta siya sa kanyang kapatid na isa palang genie at ikinuwento ang buong pangyayari dito. At agad naman itong pumayag na tumulong. Heto, ibigay mo ito sa lalaki pag nagkaroon ka ng pagkakataon. Lalagyan ko ng sumpa ang prinsesa at siguraduhin mong sabihin sa manlalakbay na ang tanging paraan lang para magising ang prinsesa ay sa pamamagitan ng amoy ng dahon. Nagpunta ang genie at nagbaba ng sumpa sa prinsesa. Nakaagad namang nakatulog ng mahimbing. Ang ahas ay nagpunta naman sa selda kung saan nakakulong sina Jay at Rusky at ipinaliwanag ang plano. Kunin mo ang dahon na ito at kapag ipinatawag ka sa silid ng prinsesa, ipaamoy mo sa kanya ang dahon na ito at siya ay muling magkakamalay. Noong sumunod na araw, ang hari at ang ministro ay nagkaroon ng mainit na debate kung paano maibabalik sa normal ang prinsesa. Inyong kamahalan, ginawa na ng mga doktor at ermitanyo ang makakaya nila para gisingin ang prinsesa. Pero lahat ay nabigo dahil walang gumana. Magpatawag ng salamangkero. Meron siyang kasagutan. Salamangkero? Ay, pero wala po tayong salamangkero sa syudad.
Kung ganon, kahit mangkukulam, kahit ano pa yan, maghanap ka na! Ngayon din! Nang biglang, yumanig ang lupa at pagkalitaw ng makapal na usok, dumating ang isang mangkukulap sa harap ng hari. Mayroon bang naghahanap ng mangkukulam? Ha? Mga gwardya! May paraan para mapagaling ang prinsesa. Sandali. Pakiusap. Sabihin mo. Ang tanging makakabali ng sumpa at makapagliligtas sa prinsesa ay ang taong nakulong ng di makatarungan. Sige, tawagin ang may sala. Kaagad na ipinatawag si Jay sa silid ng prinsesa, kung saan pinaamoy niya ito ng dahon. At di nagtagal, ang amoy ng halaman na ito ang nagbalik sa kamalayan ng prinsesa. Ang munti kong anghel. Maraming salamat sa iyo, iho. Iniligtas mo ang aking anak. Sabihin mo sa akin, kung hindi ikaw ang kumuha ng kwintas, paano naman ito napunta sa iyo? Ikinuwento ni Jay ang lahat sa hari. At siya ay ginantimpalaan ito sa pagligtas niya sa prinsesa. At bilang kaparusahan naman sa maling impormasyon, at sa hindi pagtulong kay Jay kapalit ng pagligtas nito sa kanya, ang alaherong si Rorkan naman ay iniutos na ipakulong ng hari. Ano? Hindi! Sa ganitong paraan, natutunan ni Rorkan ang isang napaka-importanting aral na laging maging mapagpasalamat, lalong-lalo na sa lahat ng mga taong tumulong sa'yo, at ibalik ang pabor sa halip na tayo ay maging ganid at makasarili.